Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga din po, Father. Araw ng Biyernes sa ikalimang linggo ng Kwaresma. 2 araw bago ang mahal na araw. At sa ating unang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias, binibigyan tayo ng napakagandang inspirasyon, lalo na sa harap ng pag-uusig, pagtuligsa, yung pakiramdam na nag-iisa ka dahil nagsisikap ka lang naman magpakatotoo, magpakabuti, at sumunod sa Diyos. Kasi totoo naman, di ba? Kapag gagawin mo ang kung ano ang inaasahan ng Diyos sa iyo, ikaw ay magpapakatotoo, magpapakabuti, gagawin mo ang kung ano ang nasa kalooban ng Diyos, makikita mo na lamang nag-iisa ka. Walang gustong makisama sa iyo. Na para bang sa ganitong karanasan, iiwan ka ng lahat. Kaya nga para kay Propeta Jeremias, ang kanyang naging tagapagtanggol, ang kanyang naging kaibigan at kasama sa harap ng pag-iisa ay ang Diyos. Marami ang naging tawag kay Jeremias. Sinasabi, siya daw ay kilabot saan man. Siya daw ay akala mo kung sinong magsalita. Siya daw ay nagbabanal-banalan. Siya raw ay ganito, ganoon, ganito. Marami ang ibinansag sa kanya at nagbubulong-bulungan ang mga tao tungkol sa kanya. Isuplong natin, ipadakip natin, patayin natin, sapagkat ang taong iyan, akala mo kung sino magsalita. Nakakatakot ang karanasan ni Jeremias. Nakakatakot ang karanasan ng nagsasabi ng totoo, naninindigan sa katotohanan, namumuhay sa katotohanan. Pero iyon naman ang inaasahan ng Diyos sa atin, di ba? Bakit pa tayo naging Kristiyano? Bakit pa tayo naging Katoliko? Bakit pa tayo nagsisimba? Kung hindi naman tayo nagsasalita, naninindigan, at namumuhay sa katotohanan. Malinaw sa karanasan ni Propeta Jeremias sa kanyang katapatan sa Diyos, ang Diyos ang kanyang naging tagapagtanggol. Sa kanyang katapatan sa Diyos, ang Diyos ang siyang naging kanyang kasama, at sa bandang huli, hindi siya pinabayaan ng Diyos. Kaya aanhin mo ang papuri, ang parangal, ang mga sinasabing magaganda ng mga tao na wala namang katotohanan. Mas maganda ang magbigay ng papuri at parangal sa atin ay ang Diyos. Kaya huwag nating hangarin ang parangal ng mundo. Huwag nating pagnasaan ang kayamanan ng mundo. Hindi tayo ilalapit niyan sa Diyos. Si Jesus lamang na Panginoon, siya lang ang kailangan natin upang tayo'y tunay na makarating sa Ama. Amen.